Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. It's another day of tutorial. Welcome to my channel. This is Miss Marge. Kung interested po kayo sa aking mga topics, please don't forget to subscribe para updated kayo sa mga updated tutorial vlogs. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makatulong sa inyo. So dahil nag-update sa SSS ng system at website nila, so for today's video po, ang ituturo ko sa inyo ay ang updated process kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS online account. But before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go and gusto niyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. To continue for our tutorial for today, so gamit ang iyong cellphone or computer, buksan niyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta po tayo sa website ni sss.gov.ph. Once nasa website na po kayo ni SSS, kung may makikita po kayong parang rating dyan na may star-star, i-click nyo lang yung arrow pababa para mag-close yan, para ma-navigate nyo na yung SSS website. Scroll nyo lang po pababa hanggang makita nyo yung Create My SSS Account or Login. So, click nyo lang po yung Create My SSS Account or Login. And then, may lalabas na choices. I-click nyo po yung Create Account. Then, may lalabas ulit na choices. I-click nyo po yung Member. Then, mapupunta na kayo sa pag-register or pag-fill up ng mga information. So, una nating fill upan is yung Choose Registration Preference. Click nyo lang yung arrow pababa sa box ng Choose Registration Preference. So, para makaregister kayo dito sa SSS ng user ID and password nyo, so dapat meron po kayong isa sa mga information na to. So, una is yung savings account number. Kung meron na kayong savings account number sa SSS, pwede ring UMID card. Kung may UMID card kayo na bago, yung parang ATM na siya, kailangan po doon yung PIN code. Pwede ring employer or household ID or yung employer SSS number, yung SSS number ng company nyo kung employed kayo. Kung may loan kayo before sa SSS, pwede rin yung date of loan kung natatandaan nyo pa. Pwede ring transaction number in UMID personal record. Any transaction number na nag-update kayo sa personal record nyo sa SSS or nag-request kayo ng UMID ID. And pwede rin yung check number ng monthly pension nyo. So, dapat meron kayong isa sa mga information na yan. So, ang pinakamadaling makuha dyan is kung may UMID card na kayong bago o yung UMID ATM, yung PIN code nun, pwede po yung gamitin sa pag-register. Click nyo yung UMID card kung meron kayong bagong UMID ID card. And kung employed naman kayo, or may work kayo, or may company pinagtatrabahuan, ang isa sa pinakamadali is yung employer number or SSS number ng company nyo. Pwede nyo tong hingin sa company nyo or sa HR nyo. Binibigay naman nila yung SSS number. Sabihin nyo, gagamitin nyo pang register sa SSS online account. Kung voluntary paying member kayo or self-employed or OFW, ang gagamitin nyo pong pang register is yung payment reference number o yung PRN number ng mga binayad yung SSS contribution. So, yan po yung mga madaling makuha na registration preference. Ngayon, kung wala talaga kayong any registration preference, wala rin kayong employer ngayon, gusto nyong ituloy yung hulog sa SSS country nyo, pero wala kayong magamit na registration preference, pwede pong maghulog muna kayo ng kahit 1 month sa SSS office. Sabihin nyo, hindi kayo makapag-generate ng PRN number online. Pwedeng dun na kayo magpa-generate sa kanila and then magbayad kayo kahit at least 1 month. And then, yung PRN number or payment reference number ng binayad nyo, yun yung gagamitin yung pang-register dito sa SSS Online as registration preference. So, dito sa example natin, ang gagamitin kong registration preference ay yung payment reference number. So, clinic ko lang dito yung payment reference number.
click nyo lang or select nyo lang dito kung ano yung gusto nyong registration preference. So, once nakapag-select na kayo ng registration preference nyo, so kailangan nyong i-type yung information sa babang box. So, dahil payment reference number yung sinelect kong registration preference, tinype ko dito yung payment reference number sa baba, yung registration preference. Then, scroll nyo lang po pababa and then fill upan nyo pa yung ibang information. So, una is yung SSS number or CRN number. So, pwedeng SSS number lang ilagay dito, pwedeng CRN number lang yung ilagay. So, isa lang sa kanila. Yung CRN number, makikita nyo to sa UMID ID card nyo. So, dito sa example, SSS number yung nilagay ko dito sa box ng CRN/SSS number. So, mas okay SSS number na lang ilagay nyo dito kung hindi kayo sure sa CRN number nyo. And next na box naman is yung mobile number or cellphone number. So, dapat yung cellphone number na ilalagay nyo dito is yung cellphone number yung nakaregister sa SSS dati pa. Kung hindi nyo na po ginagamit yung cellphone number na nakaregister sa SSS and wala na to, hindi nyo na talaga mabuksan, kailangan nyo po mag-update ng bago nyong cellphone number or mobile number sa SSS. Kasi magsisend po sa inyo ng OTP si SSS. So, hindi rin mapoproceed etong registration nyo sa SSS kung wala yung OTP na yun. At saka tuwing maglalagin sa SSS, kakailanganin na rin yung OTP. So, importanteng mag-update muna tayo ng mobile number or cellphone number sa SSS kung wala na yung luma nyong number. And then, itype nyo po yung email address nyo sa box ng email address. At itype nyo po ulit yung email address nyo dun sa confirm email address. So, make sure same email address po yung ilalagay nyo sa dalawang box na yan. Next is magre-register na kayo ng user ID nyo. So, dapat yung user ID nyo is minimum ng 8 characters, maximum ng 20 characters. So, nasa 8 to 20 characters lang. So, combination siya ng word and number. Bawal po special characters except po ang underscore. Pwede ang underscore. So, for example, ito, 1 underscore de la Cruz, 1, 2, 3, 4. So, combination siya ng word and number. So, once may naisip na kayong user ID, so itype nyo lang po yung user ID nyo sa prepared user ID. And then, itype nyo po ulit yung user ID nyo sa confirm prepared user ID. So, make sure same user ID yung ilalagay nyo sa dalawang box na yan. Sa prepared user ID at sa confirm prepared user ID. Next is magre-register na po kayo ng password nyo. So, dapat daw po yung password, minimum siya ng 8 characters, maximum ng 20 characters. So, pwedeng mga 10 to 11, basta 8 to 20 characters lang. And then, dapat may at least 1 small letter, at least 1 big letter, at least 1 number, and at least 1 special character. So, for example is maganda, 035, hashtag. So, ang big letter doon, yung letter M, and then small letter na yung iba. And then, ang number is 035 and then special character is hashtag. So, yun po example ng password natin. So, dapat meron lahat yung mga characters na yan. Pag nakaisip na po kayo ng password nyo, itype nyo po yung password nyo sa prepared password na box. And then, type nyo po ulit yung password nyo sa confirm prepared password na box. So, make sure same password po yung ilalagay nyo sa dalawang box na yan. And wag nyo pong kalimutan yung ni-register yung user ID and password dito kasi ito na po yung gagamitin nyo pag nag-login na kayo sa inyong SSS online account. So once na-fill upan nyo yung mga information na kailangan, click nyo lang yung arrow pa kanan sa baba. Next na fill upan is yung personal information. So type nyo lang dyan yung last name nyo and then first name sa box ng given name and then yung middle name nyo. Sa extension name naman, dito ilalagay yung junior, senior, or the third kung meron kayong mga extension name. And then sa box ng birth date, iselect nyo lang dyan yung birth date nyo o yung birthday nyo. Then, scroll nyo lang pababa. Next na pipilapan is yung mailing address information. So, type nyo lang yung address ng bahay nyo dyan. Kung may unit number, house number, street, itype nyo po dyan. Kung wala naman kayong unit number or subdivision, wag nyo nang lagyan. Yung meron lang. And then, iselect nyo dyan kung Metro Manila or province kayo. Click nyo lang. So, dito sa example, province yung sinelect ko. So, once sinelect nyo na kung Metro Manila or province kayo, isi-select nyo naman kung saang province kayo, saang city, and saang barangay.
And then sa postal code, automatic lalabas na yan once na-select nyo na yung province, city, and barangay nyo. I-scroll nyo lang pababa and then makikita nyo yung foreign address information. So kung may address kayo sa ibang bansa, fill upan nyo po ito. Kung wala, kahit wag nyo na pong fill upan to. So once na fill upan nyo na yung personal information, mailing address, so scroll nyo lang pababa hanggang makita nyo yung arrow pa kanan sa baba. Click nyo lang po yung arrow pa kanan. Then, makikita nyo yung mga information na fill up nyo kanina. Scroll nyo lang pababa and then check nyo lang yung mga details na in-input nyo kung tama ba. So, once na-check nyo na and then okay naman sa inyo, click nyo lang yung box ng accept the terms of service para malagyan ng check. And then, click nyo po yung arrow pa kanan sa baba. Then, may lalabas na one-time PIN. So, ibig sabihin nag-send daw sa inyo ng one-time PIN or OTP si SSS. So, check nyo yung text sa inyo ni SSS. Kaya make sure updated po yung mobile number nyo kasi magte-text po sa inyo si SSS na OTP bago mag-proceed yung registration nyo. So, once na-receive nyo na yung OTP, i-type nyo lang po yung 6-digit na OTP sa box ng OTP and then click nyo lang po yung proceed. After that, may lalabas na notification na successful na daw yung registration. So, make sure na tandaan nyo yung user ID and password nyo kanina kasi yun na yung gagamitin yung pag-login dito sa SSS online account. So, once nakita nyo na tong completed nakalagay, okay na yan. So, click nyo lang yung arrow pa kanan sa baba. And then, mapupunta na kayo sa SSS login. So, type nyo lang yung user ID and password nyo dyan. And then, click nyo yung sign in para makapasok na kayo sa inyong SSS online account. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please like and follow din po ang aming Facebook page para updated kayo sa aming updated tutorial vlogs. And please don't forget to subscribe din po sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong i-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you po in advance. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.